Communist China, planong lusubin na at digmain ang Pilipinas para tuluyan ng kubkubin ang West Philippine Sea. Ito ang nakakatakot na balita from a source in the Armed Forces of the Philippines. Magandang umaga sa inyo mga kaopinyon. Bueno, subscribe na muna kayo sa ating channel. Pakitap lamang ang subscribe, at kapag nagpakita ang bell button, pakiclick ito at subscribe ka na. At kung swerteng mauuna ka ng makakapanood sa mga susunod na videos, good vibes ka sa lahat ng mga gawain mo sa 2024 mga kaopinyon. At siya nga pala may pa-shout out din tayo, ilang segundo lamang ito. Shout out sa mga taga-suporta at mabubuting kaibigan natin na sina Ibon at iba pa. Suki ng Bayan, kaibigang Ruel Alolor at mga kasama sa Kaya Hair Studio, Smooth Edits ng Hollywood International Gaming, Inc. Hailey Perez, Mots, Mosi, Christine Diaz, Patrick Holler from the United States, Danica Santos, Paradise Marjun, at sa lahat ng mga subscribers, likers, viewers na patuloy na sumusuporta sa pambansang opinyon. Ayon sa military expert ng Philippine Armed Forces, ang China ay plano ng lusubin ang Pilipinas. Malakas na kasi talaga ang puwersa ng China, marahil ay nararamdaman nito na mahihirapan ang United States na protektahan ang Pilipinas. Sapagkat ang Estados Unidos ay tumutulong pa sa Israel at Ukraine na pinagkakagastusan ng malaki at pinaglalaanan ng military infrastructure at logistics. Sa aming palagay, matagal nang pinakikiramdaman ng China kung ang United States ay kaya pang talagang sumaklolo sa digmaang kinakasangkutan ng mga kaalyado nito. Sa punto de vista namin, ganito ang tingin ng China na kanyang sinasamantala sa kasalukuyan, masakit man tanggapin ang katotohanan. Hindi pa kaya ng Pilipinas na makipagsabayan sa digmaan sa China. Sa panahon na ito, ang China ay pangalawa ng superpower. Gumagawa na ito ng kanyang sariling malalakas na Air Force, naval aircraft carriers, nuclear submarines, tangke, artilleries, rockets, missiles, nuclear bombs with heavy warheads, laser beams, missile interceptors, communication jammers, at mga modernong military hardwares na wala pa sa United States at Russia. Siyempre pa, ang China ngayon ang may pinakamalaking active military frontliners na tinatayang mahigit 2 milyon. Ang military reserves ng China ay mahigit 3 milyon. Kapag sumambulat ang malaking digmaan sa pagitan ng United States at China, magiging World War III na ito. Magiging oportunidad ang sitwasyon na ito na sasamantalhin ng kalaban ng demokrasya. Malamang na ang Russia ay palalakasin ang kanyang puwersa, militar sa mga gusto ni nais niyang sakupin na bansa sa Europe, gaya ng Poland, mga Baltic states, Scandinavian countries gaya ng Finland, Norway at Sweden at iba pa. Mahihirapan nga ang United States na pagsabay-sabayin na armasan, tulungan at depensahan ang mga bansang ito, kaya halatado din ng China na ayaw din ng Estados Unidos na magkaroon ng World War III. Sa kabilang dako, paano na lamang ang Israel? Siyempre, pag sumabog ang World War III, sasamantalahin din ng mga Arab at Muslim countries na pagtutulong-tulungan ang Israel. Balikan natin ang 3 dekada na nakaraan. Ang balance of power noon ay hindi nakamukha ngayon. Hindi pa ganoon kalakas noon ang China. Wala pang nuclear capability ang Iran, North Korea at Pakistan na maaaring sumanib ngayon sa mga kalaban ng Estados Unidos at mga kaalyado nito na bansa. Hindi na rin pwedeng sabihin na mas malakas ngayon ang NATO kaysa noon. At may posibilidad na tulungan ng Russia ang China sa digmaan laban sa Estados Unidos, hindi dahil solidong magkaalyado ang dalawang higanteng bansang ito, kundi para maibagsak muna nila ang puwersa ng Estados Unidos. Naaayon ito sa mga pagkilos ng Russia at ng China na ibagsak ang kapangyarihan ng dolyar, yan ang mga nakakakilabot na katotohanan mga kaopinyon. Siyempre, apektado ang Pilipinas dahil mas mahalaga sa atin ang dolyar kaysa sa mga pera ng Russia at kaibigan nitong bansa. Kaya tingin namin, agree din kayo, na hindi pa talaga kaya ng ating bansa ang makipagdigmaan sa China. Ang tanong ngayon, papasakop na lang ba tayo sa China? Nagtatanong kami dahil sa kapapasok lamang daw na balita na gusto na ng China na atakihin na ang Pilipinas. Maaaring kasabay na rin ng paglusob ng China sa Taiwan. Ang China ngayon ang may pinakamalaking navy at malapit lamang siya sa Taiwan at Pilipinas. Sabi nga ng mga dalubhasa,
ang West Philippine Sea ngayon ay ginagawang paboritong playground ng Chinese militia at warships. Kamakailan lamang, nagkaroon ng joint military exercise ang United States at Pilipinas. Sinabayan ito ng China upang ipakita na talagang nakakasabay na siya, hindi lamang sa military exercise, kundi sa aktwal na labanan kapag nagkataon. Kaya sa tingin naming, dapat sigurong maghanda tayong mga Pilipino dahil sa babala na gusto ng China na kunin ang West Philippine Sea Military Force. Kasama na ang mga kayamanan sa ilalim nito na natural gas, mga langis sa halagang maraming trilyones na dolyares, pati na ang mga lamang dagat, mineral at iba pang kayamanan na sa ilalim nito. Pero ayon naman kay Defense Secretary Gibo Teodoro, lahat ng mga nakapaloob sa 200 nautical miles exclusive economic zone ay teritoryo ng Pilipinas. Ang maganda mga kaopinyon, mayroon desisyon ang Permanent International Court sa Netherlands na nagpapatotoo sa karapatan ng Pilipinas sa loob ng kanyang 200 nautical miles exclusive economic zone. Ang China ay nagbubulag-bulagan lamang sa katotohanan. Sa mata ng daigdig, ang China ang nanguna sa mga lahat ng ginagawa nito na iligal na aktibidades at pananakop, kasama na ang paggawa ng mga artificial islands na nagsilbing military air bases nito. Naniniwala kami sa pambansang opinyon na matagal nang pinaghandaan ng China ang agenda na sakupin ang West at South Philippine Seas, kaya nga inilabas nila ang 9-dash line upang ipanlaban sa desisyon ng Permanent International Court. Kalkulado ng China sa kanyang tinatawag na Blue Dragon Strategy upang sakupin ang West Philippine Sea. Hindi aksidente ang pangyayari, kundi sadyang lulusubin tayo ng China. Kaya nasa kasalukuyan administrasyon na ang desisyon kung pasasakop na lang ba tayo. Siyempre, dapat tumanggi tayo at ipaglaban natin ang karapatan ng ating bansa sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na determinasyon at pakikipagtulingan sa mga kaibigan nating mga bansa. Sapagkat hindi naman maiksi ang digmaan na magaganap kung sakali. Kahit sinabi natin kanina na mahihirapan ang Estados Unidos na ipagtanggol tayo, ang Estados Unidos ay mayroon pang 9 na military base sa Pilipinas. Ang mga ito ay mga air at naval bases na puno ng mga sofistikadong armas pangdigma, panlupa, pangkaragatan, panghimpapawid, pang-intelihensya at kontra-intelihensya. Dagdag pa dito ang mga state-of-the-art war satellites in orbit at mga radars upang magiging step ahead lagi ang United States laban sa China. Pinanindigan ni US President Joe Biden kamakailan lamang na kapag inatak ng China ang alinmang parte o sanggay ng Armed Forces of the Philippines, makikialam ang Armed Forces nito upang tulungan ang Pilipinas na makipaglaban sa China. Nasasaad ito sa Mutual Defense Treaty ng dalawang bansa. Pero ang totoo niyan mga kaopinyon, naniniwala kami na hindi papabayaan ng Estados Unidos ang Pilipinas. Sapagkat mahalaga ang ating bansa kamukha rin ng kahalagahan ng Taiwan at Israel para sa Estados Unidos. Sa puntong ito pwede namin sabihin na kung sino man ang may kontrol sa Pilipinas at Taiwan ay siya rin ang may kontrol sa West Philippine Sea at buong Indo-Pacific region. Sa mga nakaraang pangyayari, di ba nga nagkakagirian na sa West Philippine Sea ang navies ng Estados Unidos at China? Pati nga sa Taiwan Strait, hindi lamang mga Navy fleets, kundi pati mga jet fighters ng magkatunggaling bansa, ay mistulang may shadow dogfights na. Pero noong nakaraan na panahon ay nangyari na ang mga ganyan. Kaya lang, laging dehado ang China. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Kung baga sa basketball. Wala pa si Yao Ming ng China na naglaro sa NBA noon. Ngayon marami ng higante ang China, pati na sa ibang larangan ng sports. Kaya noong 2022 Beijing Olympics, nanguna ang China sa medal tally. Ganyan din ngayon ang sitwasyon sa arms race ng tatlong global superpowers. Malakas na ang war arsenal at military capability ng China. Mayroon na itong nuclear armaments at 2 milyon na sundalo na pinakamalaki sa mundo. Pero sa aming pananaw, number 1 pa rin ang military technology ng Estados Unidos. Malaki rin ang advantage ng Estados Unidos sa geopolitical strategy. Nandyan ang India na kalaban ng China, at kapag sumambulat ang digmaan, hindi makakatawid ang mga war vessels at mga oil tankers ng China sa Malacca Strait. Ito ay isang choke point na binabantayan ng navies ng India at Estados Unidos. At kapag kinulang ang gasolina at langis ang China, hindi aandar ang kanyang military hardwares,
kahit gaano pa ito kadami. Kaya nga, kamukha ng ating sinabi sa mga nauna natin na videos, tumindig na tayo at manindigan na may isang boses lamang. At kung gigipitin, kailangan lumaban na tayo, patay kung patay, sapagkat lahat naman tayo ay mamamatay pagdating ng araw. Isipin na lamang natin na karangalan na ikamatay natin ang magtanggol para sa inang bansa. Pag nakita kasi ng China na naduduwag tayo, lalo tayong bubulihin. Sa isip ng China, bundulan lamang ng mga barko, talo na tayo. Bombahin lang tayo ng tubig, takbo na tayo. Ano pa kung mga missiles na ang ibato sa atin? Kaya mga kaopinyon, dapat magkaisa tayo. Hinihimok natin ang mga nasa gobyerno, yun nasa magkatunggaling mundo ng politika, yung nasa kalakalan, pati ng ang mga social media influencers na magpakita ng iba yung patriotismo para sa bansa natin. Maging matatag at matibay tayo bilang isang bansa, hindi yung akala ng China madali tayong masuhulan, kaya hindi tayo nirerespeto. Pamilyar na tayo ngayon sa Communist Chinese Strategy. Sa ngayon, isang malakas na psychological warfare ang ginagamit ng China laban sa atin. Di ba dapat ang kasabihan, walang mananalo sa Pilipino sa tigas ng ulo? Patunayan natin na matigas ang ulo natin sa pagpapanatili ng tamang prinsipyo at patriotism. Kaya huwag tayong matakot. Tinalo nga ni David si Goliath At tinatalo rin ng napakaliit na Israel ang mga higanteng Arabong bansa dahil sa tamang paniniwala at patriotism nito. Kurapin mo ang ahang isang Israelitang sundalo, putok ng mga baril at missile bombardment ang isusukli sa iyo. Dito sa atin, maraming ang nagbebenta ng kanilang boto sa halagang 500 piso lamang. Huwag mong sabihing mahirap ka kaya napilitan kang magbenta ng boto mo. Ang dahilan wala kang disiplina at prinsipyo. Ang nakakalungkot pa na nakakainis, benta ka ng boto tapos bili ka ng droga. Anong klaseng pag-iisip at pagkatao mo? At kapag nanalo ang politiko na bumili ng boto mo at naging corrupt, saka ka magrereklamo. Ang nangyari, sa kawalan ng disiplina mo, nadidisgrasya pati ang mga matitino sa lipunan. Dapat wakasan na ang social cancer na ito, kaya pinakamabuti na iyong ipakita natin na may iba yung tapang ang Pilipino kapag prinsipyong pambansa na ang issue. At huwag nating kakalimutan na kapag hindi tayo lumaban at umaasa lamang tayo sa military support ng mga ibang bansa, mawawalan sila ng ganang tulungan tayo. Ganyan ang nangyari sa Afghanistan sa administrasyon ni Muhammad Ashraf Ghani na tinutulungan noon ng Estados Unidos. Walang tapang upang lumaban. Nabwisit ang Estados Unidos at lumayas sa Afghanistan, kahit pa naiwan ang maraming weaponries na napunta lamang sa kamay ng mga Taliban. Maaaring ganyan din ang mangyayari sa atin kung hindi tayo tumayo at lumaban. Okay. O sige, hanggang sa muling video mga kaopinyon. Ipagdasal natin ang seguridad ng ating bansa at mga namumuno dito. Hingin natin kay Jesus na tulungan tayo na isantabi ang siraan at magkasundo na ang mga nasa administrasyon at oposisyon para sa kapakanan ng bansa. Lalo na sa ating mga mahihirap.